nakapag-flooring na rin sila dito. Next week, pwede na tating magiging master bedroom. And then meron siyang walk-in closet. Sabihin na sa 4 weeks. Guest room, meron din siyang toilet and bath. Kaming ano to. Yung pamporma sa slab. Kada buhos ng semento may pangakong totoo. Sa bawat pakot martilyo, tibay ng loob ang dala namin dito. Regs Vlog, kwento ng konstruksyon, puso't pawis, tunay na misyon. Buuin ang mundo, unti-unti pero totoo. Regs Vlog Construction, tara na't sumalo. Drone shot mula sa taas. Good morning. Ayan mga boss, another day, another build. Sinisilip ko lang po yung nabili natin lote dito sa likod. And hanggang ngayon hindi pa po ako makapaniwala na sa akin na itong lote. So yun, abangan nyo po yung pagsusukat dito para po ma-share ko rin sa inyo kung ilang square meter po ang ibibigay sa atin ni owner. Ayan. So naka-schedule na po within this week. Ayan, masusukatan na or masasubdivide na. So for today's video mga boss, update po tayo sa project, sa Bulacan project. Ayan, sa Bulacan project po ang lakad natin for today. So ayan, binabala ko pagka po na sukatan na yan, tapos napalagyan na natin ng blockwood. So pwede ko na to gibain to para lumuwang na po yung ating tanaw dito. Yung pagka nagiba to, yung tanaw na natin yung sa likuran. Aking talisay. Ayan, shoutout nga pala kay Sir Darwin. Yung owner mga boss, naka-schedule pong kunin yun. Ayan, yung owner na binenta natin. So si Sir Darwin po yung nakakuha nun. So ayan, may schedule na rin kung kailan po kukunin nila yon. Tapos update tayo dito sa aking koi pan. Ayan na siya. Ano, malinaw pa rin po yung tubig niya dahil nga po mayroon siyang filter. Continuous yung kanyang pag-flow ng water, which is yung nagiging flow niya, nagiging pa nila, oxygen. And kung wala po kasing ganyan, for sure medyo maano po yung mga isda, kukulangan sila ng oxygen, so may possible na namatay. Kaya po malaking tulong po yung na yun, yung parang waterfalls na doon, umabagsak. Maraming salamat din po pala dun sa mga nag-congratulate sa atin na nakuha natin itong lote dito sa likod. Ayan, maraming salamat po sa inyo. So tara, lakad tayo, Bulacan po tayo. Itong kubo na to, lalabas ko na po ito. Ayun, dalawang kubo na to, medyo na rin, kailangan na rin mabarnisan, tapos palitin na po yung bubong nya. So ilalabas po namin dito, tapos ipapabarnish ko para magmukha ulit siyang bago. Tapos papabago ko yung bubong. Tatanong ko kay Kuya Migs kung magkano palit ng bubong nito. Dalawa to. So itong mga kubo na to, pwede po natin lagay dun sa likod. Ayan, doon natin lalagay para pagka meron tayong mga bisita, so kung gusto nilang magpahangin dun sa likod, so yan, yung mga kubo doon natin lalagay para lumuwang din po rito. Ayan, yung mga ibang dito, doon ko na ilalagay sa likuran. Tulad nitong mga manok, mga salaga naming manok dito. So pwede akong gumawa ng isang kulungan nila doon sama-sama. Ayun, dami po rito. Hanggang ayoko lang dito sa mga manok. Tulad yun, nakakawala mga boss. Diyan sila sa mga kubo umaapon o natutulog. Ayan, puro ipot ng manok yan.
Ayan, tapos nandun sa kusina, ano tawag dito, pupunta dun sa kusina, tapos biglang lilipad, biglang may mababasag na plato. Yun lang yung ayaw ko dito sa mga manok na to. Ayan, ito po yung owner. Ayan, shoutout kay Sir Darwin. Ayan, okay po ito. Ayan, walang ang itngit. Ayan, nandito na tayo sa Candaba. You know, green na green. Pagka ganito pong dito, summer, palay. Pero pagka tagulan na mga boss, makikita mo yan, yung area na yan, makikita nyo po yan, tubigan na po yan. So alos lang po yan, once a year lang sila nakakapaglagay dyan, or twice. Minsan pagka nakrap yan, so pwede ba silang pangalawa. So tara, tingin tayo may isda na bibili natin dito. Sana mayroong yung ulang Alam mga ragol. Kilo. Hindi. Kaya ng kilo? Pili ko po ulit. Magkano kilo? Hindi. Magkano kilogram? Ito dito. Marami. Liwalo. Ulang. Yung mga kaya Ilan ang kilo? mas purigo pa rin kaya sa karetang mga regulasyon. Yan, lalo Ito, laman niya yan. Naman yung pang paragol na eh. Malaga. Ang karetang pula. Oo, mete na yan. Nanay mo kasi, pwede na yun. Itlog. Ganong kilo, Dar? 1 kilo. Kulang to. Ito. Para kami may hotel. Ditang maragula pa yan. Lumakan yan. O na itasipit. Tasipit na nita yan. Oo, yung maragol na eh. Bisa na tumakanta. Natin natin. Puta nga, baka marami. Dapat pala din natin ka ng mga aquarium chain. Ako na. Yang malatiya. Sa tang doon itang mga aquarium. Sa amoy dik. Matiyala po na eh. Ano, matiyalangan din. Ano po may aqua rin eh? Kaya ngilo. Ano na pamakita? Kamarapot. Lakad siya pa. Ay, mabalik siya naman. Ayan. Pagpaling may kaya. Ulitan mo na. Kaya taong, magpapalik ko naman. Yan alas naman yun. Napakatagal po ito. Tapos napakatagal sipit na. Sa sipi na. Yan ang tulis din nga duwate. Ay, sobra lang. Maganda 650. Ilapit pala. 350. Yan nga. 6. Wapin pala. Isak na ako na yan. Oo. $650 ang kilo. Ulay, pwede yung tali. Patulan. Nandito na tayo po. Nandito na tayo sa Bulacan Project. Ayun o. May nakatanaw na sa atin. Mustahin natin sila dito. Last week napunta ko rito nung nagbuhos kami ng slab. So silipin natin ngayon yung naging progress ng project po rito. Ayan, shoutout kay Kuya Jojo.
Ayan mga boss, project update dito po sa Bulacan project na ano ang tawag dito, Widlop. Hindi naman siya second floor, although considered na rin as meron siyang second floor dahil po yung binusan natin doon sa likod is maluwang din. So ano po siya, 2-story house na project, industrial finish. Ayan, halos ano na po sila. Ito na po yung pinaka roof beam dito sa area na to. So yan doon, okay na po dyan yung sa area na to. Sa may bedroom po dito eh. Dito yung master bedroom. Ayan, ito yung pinaka high ceiling niya. And then yun na yung sunken, pinoporma na rin. Ito yung request ni client na hinahabol nila, sunken. Dito po yung magiging main door niya. So dito yung magiging living, which is yung nga, sunken siya dyan. Tapos doon yung pinaka kitchen. Nakapag-flooring na rin sila dito. Ayan, flooring. Bale yung flooring nito mga boss, tulad din ng ginawa po namin sa Lakeshore. Meron din po siyang polyethylene sheet. Ayun, polyethylene sheet, and then meron din po siyang perforated pipe. Ayan, naiabang na rin po yun. Ito yung polyethylene sheet. Yan, pa-flash ko po sa screen yung mga picture na nakuha ni Utol dito nung time na pinoporma nila ito. Yan, tapos pagbuhos. So yun, siguro mga boss, next week pwede na tating kontakin si Starken para mag-ocular na, para po ma-estimate na nila yung kung ilang pieces po yung ating kakailanganin sa mga partition dyan. AC block po ang ilalagay po namin dito. Kaya kung mapapansin nyo, halos nauna po ang mga column, ang structural nya. Ayan, tulad doon, roof beam na po yun. Mataas po yung nya dyan dahil nga meron siyang dyan loft. Ayan, mamaya papanik tayo sa taas. Ayan, ito yung magiging master bedroom. And then meron siyang walk-in closet. Tapos dito yung kanyang pinaka toilet and bath. Ayan, toilet and bath. Dito hindi pa ma-prepare dahil meron mga dito, mga tukod pa. Halos ilang days pa lang to. Ilan yung Aldoy ni? Ilang days na to? 7 days pa lang, 1 week pa lang. 1 week pa lang, no? Ayan, 1 week pa lang. Hindi pa pwedeng baklasin to. At least mga 28 days po kasi yung curing ito. 28 days, ibig sabihin nasa 4 weeks. So habang may ginagawa pa naman sila sa taas. Yan. Pagka okay na dito, doon na natin mapapaano to, flooringan. So pwede na magano siya ng Starken. Papakular ko na siya. So dito yung magiging kitchen area. Ito yung kitchen. Yan, kitchen area po ito. And then yung access nung loft, papanig sa taas dito. Ayan, doon sa area na yun, papanig doon. Tapos meron CR po dyan. Ayan yung CR. Meron na rin mga abang dyan. Tapos dito meron siyang guest room. Ito, guest room po ito. Guest room, meron din siyang toilet and bath. Presko na. Ayan, ano na po dito. Presko na dito sa ilalim ng kanilang ginagawan. Tapos dito, service area. And then step down siya rito mga boss. Step po siya rito, which is ito na yung magiging carport or garage. Dalawang sakyan kasya po dyan, kaya lang pahaba po siya. Hindi po pwedeng magkahanay. Yan, kasya, mahaba po kasi ito. Temporary po namin temporary CR ng mga tropa dito na gumagawa. Mataas po yung tinambak namin dito. Ito po yung dito pinakamababa yan. Actually dito sa area na to mataas na nga dito eh. Biruin nyo yung tinambak namin dito. Ang dami namin tinambak dito. Kita. Yan o.
Ayan po yung tinabak namin dyan. Siguro halos sa lubog yung tao. Mga 2 meters siguro yung tinabon namin dito. Yan, steel deck ang ginamit nating pamporma sa slab. Pagandahan po dyan, hindi na tatanggalin yan. Isa rin siya sa magiging support ng slab. Nandito may partition dito. Saan tapat nitong beam. Partition po dyan. Sa original plan namin mga boss, hindi po kasama yung mga pina-additional ni client. Tulad ng perforated pipe para sa anay, ito yung pipe po. Niludugtungan na lang po yan. Para pagka binuhusan ng gamot tong bahay sa isang area lang kung saan iaano lang dyan i-inject. So magi-spread na po siya sa buong perimeter. Ito si Arto nakadrop. Ayan o, napakaluwang niya dito. Ito po yung magiging balcony ay alop. Si Architect Jello, ay Architect EJ. Ayan ang guru niya mga boss. Ito yung magiging railing niya dito. So dito yung magiging access. Hagdanan po dyan. Ang gusto ni client dito is steel frame. Para talaga siya industrial look. Ayan na yung roof beam niya. So dito open na po yan. Open na to, Architect, no? Ang luwang oh. Pwede pang isang bahay dito, no? Kwarto. Oh, partition na lang to. Pwede ng bahay. Tapos ito po mga boss, hanggang dito na po yung magiging bubong dito. Ayan, pag ganyan yung bubong dito. Ito, lower roof. Bali kasing design ng bubong na to, nito mga boss, ng project na to is shed type or skillion type. Ayan, pag ganyan siya dito, dun sa may upper roof. And then ito hiwalay, pag ganyan naman. So dito wala na siyang bubong dito. Gutter na siya rito. And then dito, dun yung gutter niya. Ayan, pag ganyan po siya. Ipa-flash ko po sa screen yung niya, perspective niya. Ang luwang. Ganda dito. Ayan, tamang-tama po ito yung binabalak ni kuya na na mag-aalaga daw siya ng kalapate. Mahilig din po sa kalapate si Kuya Jojo. So dito tamang-tama po maglalagay ng loft. Elevated siya, and then fresco dahil nga dito sa mga puno dito. So ayan, ganda rito. Pwede ka magkabulan dito. Luwang. Ganda po nito pagka natapos. Ayan, pagka naman mga boss, nag-start na kami maglagay ng AAC block. So mabilis na lang po yun. Kasi yung AAC block, hindi na po siya pinaplasteringan or pinapalatadahan. As in, pagka-install niya, ano lang siya, masilya na lang. Which is, ang masilyang gusto ni Kuya Jojo dito, isa stucco or stucco finish na cement look, industrial look. Marami lang po kami ginamit dito ng mga scaffolding dahil nga sa siya. Nauna po yung mga column or yung structural yung nauna. Hindi katulad ng traditional na ito, for example to CHB. So yun, mas mabilis po yan pagka ganyan. Dito naman kasi sa area na to mga boss, hindi na siya as in part ng pinaka main house. Ito yung pinaka main house. Dito kasi sa area na to, garage. Yung garage dito. So dito sa pinaka main house niya, yun yung gagamitan natin ng AAC block. Ang kagandahan po sa AAC block, hindi po ganun kainit sa loob, di katulad ng CHB. Tulad ng ganun, pagka firewall, pagka tutok talaga or tutok ta araw, tulad nun,
nagre-reflect yung init sa loob. Dito po kasi sa Pilipinas hindi po palamig, painit ng painit. So mas maganda rin talaga AAC block. So, sa mga susunod na proyekto natin, kung iaano or i-suggest or gustong requirements ni owner is ganitong proseso or ganitong klaseng gagawin sa kanila, so pwede naman po namin i-apply kung gusto nilang ganito na AAC block. Pero medyo pricey, medyo may price difference siya kasi yung pag construct ng ganitong medyo maano siya, mabusisi kumpara sa traditional na CHB. Mas mabilis po kasi pagka naglagay tayo ng CHB. Pero meron ding disadvantage at advantage. Ang disadvantage lang dito sa CHB, yun nga, tulad ng hindi siya dito, yung talagang init is reflect sa or sa loob, mararamdaman mo. Tsaka isa pa, ito pagka in-install mo, kailangan mo pang plasteringan or paltadahan. Yan. Tingnan natin kung saan tayo makakatipid. Kung same price lang ba, kung ganito yung gagamitin natin, traditional or yung AAC block. Ayan, taas na nito. Yan, dito papaltadaan pa namin to sa likod, tapos waterproofing. Yan din po dito. Siyempre ito rooftop to or roof deck, so waterproofing. And then mas maganda kung pagka waterproofing wala na siyang naging leak. So lalagyan na natin ng tiles. Pagka po kasi hindi natin nilagyan ng tiles or waterproofing materials lang ginamit natin, tapos biglang bumuhos yung bumuhos yung ulan. Siyempre pagka ulan, okay lang yung waterproofing. Pero pagka nainitan na or na-expose na sa matinding init, may posibilidad po na magka-crack or masisira din yung waterproofing pagka tumagal siya sa rain or shine or umaraw at mulan. So mas magandang gamitin talaga mga boss yung tinatawag na dito, ginamit namin sa isang proyekto namin dito sa May San Simon, yung tawag doon, nakalimutan ko na yung tawag doon, sa yung sinusunog. Ayan, yun po yung mas maganda. Yun po kasi rubber yun, sumusunod po sa kung mag-earthquake man, kahit mag-crack yung structure. For example, na-crack yung slab, so sumusunod po yun, yung rubber po kasi yun. Tsaka ang gusto nun mga boss, ang gusto nung ganong materials is mainit, lalo siyang kumakapit pagka umiinit, lalo siyang kapit. Yun yung pinakamagandang waterproofing. Pero yun din yung pinaka pricey, medyo may kamahalan po yun. Meron din tayo supplier nun, asphalt membrane. Ayan, asphalt membrane po yung tawag doon, asphalt membrane. Shoutout kay sir na nakalimutan ko na rin yung pangalan niya, na supplier din natin. Kung naghahanap tayo, meron tayong contact. Ayan, kung gusto rin ni client ng ganun, pwede rin yung asphalt membrane. Magandang waterproofing dito, asphalt membrane, no? Asfalto. Ganda, oh. Ang laki. Yung mga tali nandito takso. Tapos dito mga boss, meron po siyang lababo rito. Si area na to, may lababo. Meron po siyang abang dito. So lababo po dito. Ayun na yung swimming pool. Yan, halos hanggang dyan na lang yan. Tapos flooring. I-prepare yung flooring dyan.
kami deliver. Ayan o, mga boss, ito na deliver ni Kevin 88 Hardware. Ayan, shoutout kay Bossing. Boss, ano pangalan, boss? Patrick, Ayan, Spice. si Boss Patrick. Shoutout. Siya kasi, si Master Pogi. Ayan na to. Ayan, shoutout. Baka mayroon kayong gustong batiin sa vlog, boss. Pinapati yung Kevin Hardware, nakaparang biyahe. Oo. Pinapagod kami. Pagod ba kayo? Marami yata ano kayo, maraming nagpapagawa, no? Summer na ako. Oo. Saan ba lalagay daw? Mga boss. Kain tayo. Ano ulam natin? Sinigang na talapyang walang kamatayan, mga idol. Ayun, no? Sino nagluto nito? Si Diwata. Diwata Para pares eh. Diwata ng kalikasan. Talapya. Giniling nata. Gusto ka niyan din. Ayun, pasiwan na natin sila. Birthday po ngayon ng aking panganay na anak, si Rain. So, celebration tayo mamaya sa bahay. Happy birthday sa aking anak, si Rain, si architect. So, let's go. Yung mutikenta. Yun, nandito na tayo. Luluto tayo ng ano din? Sisig pa siya, pinaupong manok. Yun po. Sisig. Birthday po ng aking panganay. Ilang taon na sa rin yan? 23 na, no? Si Utol nag-iyaw ng ano, sisig. Sisig. Pagpulot sa mga double cards lang naman po yung mga ano, yung mga kasama nilang mamaya, mga barkada niya. Hindi naman po kami nag-ano naman. Maraming handa. Ay, basura. Dito lang natin tong ano. Dahil basura. Basura. Silipin ko lang yung aking ano dito, property. So baka tomorrow darating po yung magsusukat. Sa bukas malalaman po natin pagka dumating yung mga geodetic engineer. So malalaman po natin malalaman nyo na po bukas kung ilang square meter yung nakuha ko dito. Ayan. Hindi po bababa sa 1,000 ang nakuha ko po rito. Ayan. Para may idea kayo. Okay. Tulungan muna natin sila magluto ng ano, pulutan. Mamaya naman po yung ano, yung mga bisita ni Rain.